Sunod, mga kababayan. Ito ha mga kababayan, alam kong sanay na tayo sa Davao City. Ha? Alam kong sanay na tayo sa Davao City, mga kababayan. So, I mean, hindi na siguro kayo magtaka dito. Ha? Mga kababayan, sino po ang nakanood sa balita na may nahulihan ng 7 million ecstasy sa Pampanga? Sino ang nakapanood sa balita na nahuli ang 7 million worth of ecstasy sa Pampanga? Paki-comment, ako, or hindi. Hindi nyo pa ba? Hindi nyo pa ba napanood yon? Yung 7 million worth of ecstasy sa Pampanga? Napanood nyo ba sa TV? Mga kababayan, nako, ito. Sa Pampanga hinuli. Sa Pampanga hinuli ang ecstasy tablet. Mga tabletas yung kulay violet. Nung nakaraang araw lang yan. At ang idineclared ng nagpadala ay ito'y mat. Ayan, parang, parang kutsyon, basta parang ganon. Diniklara na rubber mat, parang ganon. So ito mga kababayan, ang tanong, galing Australia. Pinasok sa Pilipinas, nahuli ng custom sa Pampanga. Sa Clark. Ngayon, saan nga ba ang dala? Davao City. Patay kayo dyan. Davao City pala. Ang location ng pagbabagsakan noong, ito, ayan, nakita nyo yan, yung mga tabletang ecstasy. Party drugs. Ayan, mga kababayan, kita-kita nyo na. Kita ninyo? Sa UNTV hanapin muna natin sa UNTV. Alam nyo ba kung saan pala ibabagsak yan? Sa Davao City. Putang ina talaga tong Davao. Ay nako, ito mga kababayan, hanapin natin UNTV. Kasi alam ko ano to ecstasy. Ito, i-search ko lang muna mga kababayan. Ito, UNTV Davao City, Pampanga. Wait lang mga kababayan. Bago lang po siyang legitimate na anak nitong kanyang adopters. Ito yun mga kababayan, sa UNTV yan. Ito ba yun? Ito ba yun? Prescription, Davao City, Pampanga. Kaso medyo malayo-layo na yun mga kababayan kasi ang UNTV maraming balita to mga kababayan, ako sa mga nanonood ng balita na may nahuli sa Pampanga ng ecstasy na bulto-bulto, milyon-milyon ang halaga, umabot ng 7 million. Ito pala ay galing sa ito. Nasabat ng Bureau of Customs of BOC, Port of Clark, ang dalawang parcel na naglalaman ng nasa 7 million pesos na halaga ng ecstasy tablets. Nasabat ang ecstasy sa pamamagitan ng koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency Airport Interdiction Unit o PDEA AIU. Ang mga shipment mula sa Austria at patungo ng Davao City, nasa higit 4,000 mga tableta na ecstasy ang nakuha sa mga parcel. Ayon sa BOC, nangangahulugan na nila ito ng kahit holiday season ay hindi sila tumigil sa pagbabantay sa port ng bansa. Ano? Narinig ninyo? Dadalhin sa Davao City. Ala mga kababayan. Dadalhin sa Davao City. Diyos ko naman. Diyos ko, anong nangyari? Ulitin ko baka hindi nyo narinig. Port of Clark, ang dalawang parcel na naglalaman ng nasa 7 million pesos na halaga ng ecstasy tablets. Nasabat ang ecstasy sa pamamagitan ng koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency Airport Interdiction Unit o PDEA AIU. Ang mga shipment mula sa Austria at patungo ng Davao City, nasa higit 4,000 mga tableta na ecstasy ang nakuha sa mga parcel. Ayon sa BOC, nangangahulugan na nila ito ng kahit holiday season ay hindi sila tumigil sa pagbabantay sa port ng bansa. Kita ninyo? Alam nyo,
Gagamitin yun sa New Year. New Year yun, mga kababayan. Naku, kita ninyo. Sa Davao City pala ang shipment na babagsakan. Galing Austria. Ito. Sa mga basahin natin yung balita dito sa isang radio station. Ito, DXDC 621 RMN Davao. Ito po, mga kababayan. Basahin natin na DXDC. DXDC RMN Davao. 7 million ecstasy tablets to be traveled to Davao City from Pampanga. About 7,040,125 pesos worth of ecstasy tablets inserted in 2 parcel were seized by the Bureau of Customs or BOC Port of Clark, Pampanga. According to the BOC, the shipment came from Austria and headed to Davao City, which was declared CARMATS. Nako. But the examination of the parcel authority, their 4,124 ecstasy tablets were found where only one consignee was the receiver of 2 parcels. Hala! Sino kaya itong consignee na receiver ng 2 parcel? Ayaw mo ng pangalanan. Bakit? Makasuhan tayo nito. Bakit? Ayaw ko nang sabihin. Pero bigyan ko kayo ng clue. Mahilig mag-bar. Isang tao lang ang tatanggap. Consignee. One consignee sa 2 parcel ang tatanggap. Mahilig siya mag-bar. Where only one consignee was the receiver of 2 parcels. As we open 2026, these successful operations sends a clear message that even during the holiday season, the Bureau of Customs, Port of Clark does not let its guard down. Under the steady direction of Commissioner Ariel Nepomuceno, our officers remain alert and committed to protecting our borders from illegal drugs, matod ni District Collector Jairus Reyes. Kita nyo na? One consignee was the receiver of 2 parcels na naglaman ng 4,124 tablet of ecstasy. Nako, ayaw kong magsalita ng weak and bake Nako, may madadamay pang anak ng buksingero neto. Soon. Madadamay pa yung apo ng bilyonaryo, anak ng buksingero. Madadamay pa yung anak ng buksingero, apo ng bilyonaryo. Anak ng politician. Mahilig mag-bar. Wala akong sinabing pangalan. Ay, naku. Kung naalala ninyo mga kababayan, yung unang nabiktima dyan, yung nag-party-party sa Pansol. Diba? Naalala nyo yung nag-party-party sa Pansol na nahulihan sila ng ganyan? Ala, maraming apo ng politician doon. May anak din ng, may apo din ng billionaire. Ayoko na magsalita kasi nga naman malaman pa ng taong bayan at mapahiya. Naku, madadamay pa yung anak ng boksingero. Ay naku. Ang lakas pa naman yumakap sa babae yung apo ng bilyonaryo. Mga ganun pa Tapos yung anak ng boksingero, cheers! Hello! Diba? Cheers! Tapos yung apo ng bilyonaryo. Sabi pa nga nung lolo na bilyonaryo, ingatan mo yan. Mahalin mo yan. Kaibigan kong lolo niyan. Panyero ko yun. Ay di, panyero kong tatay niyan. Sabi nung bilyonaryo, yung lolo ng bilyonaryo, yung
Di ba, yung apo ng bilyonaryo humahalik-halik. Sabi naman, ingatan mo yan. Ingatan mo yan. Kumpadre ko tatay niyan. Mabait na bata yan. Ala! May ano pa nga eh. May payo pa nga ang lolong bilyonaryo. Yung lolo niya laging nakasalamin. Tapos, nako, may alagang jaguar. Ay, nako. Diyos ko, mag-iingat kayo. Sunod. Ito, may mga nag-comment, Sabi, aanhin namin yan dito sa Davao ang ecstasy. Nga, mga tulog naman mi by 9 p.m. Unya, manirado na sadmi ng 1 a.m. Natutulog na daw sila ng 9 p.m. at magsasara na daw sila ng bar ng 1 a.m. Ikaw ra isa magdagandagan sa daan. Aanhin daw ang ecstasy sa Davao, 9 p.m. matutulog na daw ang mga tao at 1 a.m. sarado na ang bar. Bakit? May oras ba ang pag-inom at paggamit ng ecstasy? Kahit nga alas 6, pwede kang uminom. Kahit nga tanghali, pwede kang uminom yan eh. Di ba? Anong problema niyang kung 1 a.m. kayo magsara? So, ibig sabihin ba, alas 10, hindi pwede uminom? Di ba? Alas 10, hindi pwede uminom kasi 1 a.m. sarado na kayo. Anong kinalaman doon sa 1 a.m. bar sa Davao magsara na? Kung gusto mong uminom ng ecstasy, walang oras yan. Nasa sayo kung gusto mo. Di ba? Diyos niyo, Marimar. Ipapaalam pa ba sa may-ari ng bar? Sabi dati damay pang piste, damay pa ang Davao. Sino naman kasi mag-ecstasy dito na meron naman kaming curfew? Bakit kahit naka-curfew hindi ka pwede uminom? Ano ba yung ecstasy? Binibit-bit mo? Ano ba yung ecstasy? Isang malaking karatula? Sa labas mo pa inumin? Bakit ganun? Mga taga Davao, wag kayong alam mo naman bobo kayo dyan. Nagdi-defend kayo dyan. Tanggapin nyo na Davao talaga ang bagsakan ng parcel. Diba? So, ibig sabihin ba may curfew kayo, hindi na pwede uminom? Anong kinalaman ng curfew? Ang ecstasy, iniinom kahit nasa loob ng kwarto. Diba? Kahit nasa loob ng CR. So anong kinalaman? Kaya lalabas ka pa? Magpahuli ka pa sa tanod bago ka uminom? Utak pulburon. May nagsabi pa nga, galing sa Ilocos yan. Ano ba? Norte o sur? Ayun sabi ni Chacoy Ganilio. Galing sa Ilocos yan. Mga bangag. Bisaya yon, tinagalog ko lang. So ano ba? Sur o norte? Nagtatanong lang Ala. At least na balita, naharangan agad. Di ba? Kirig-kirig na gid sila karon unsaon pagdaot ang Davao. Nanginginig na daw sila paano sirain ang Davao. Sira ba yan? Ibinalita yan. Di ba? Kung yung nakasulat sa parcel at ilabas ng Bureau of Customs kung sino ang tatanggap niyan, magulat kayo. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, Davao grabe party drugs sa Davao ang delivery galing Austria. Kaya pala yung isa kong kakilala dyan na congressman pupunta ng Austria. Kaya pala Austria World Tour. Wala akong sinabing pangalan.